Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. At dumating niyo naman po yung sa kaliwat kanan nyo at sa likod. Good morning. Ayan, okay. Welcome uli sa ating gawain. At saka yung nasa online, welcome po. At I hope na saan man kayo naroon, ano man ang inyong kinalalagyan at ano man ang sitwasyon nyo ngayon, araw man ng linggo kayo nakasama ngayon, naka-online o sa mga susunod na araw, I hope po na maging kaisa namin ang lahat ng makakapanood na ito sa spirito at katotohanan. Kasi for your information, yun atin pong live ay meron kaming na-discover. Yung po nga palang live stream ng FB ay good for 1 month na lang. Ibig sabihin, pag hindi nyo siya dinownload o sinave, yung lahat po ng mga previous na mga live stream natin nawala na. Sayang nga lang, nanghihinayang din tayo doon. Anyway, alam ko may nakaredy naman ng ating media para gawa ng solution yan. Bago siya ma-delete totally ng Facebook ay ma-download na po siya. Para sabi ko nga, kahit sana yung mga sermon ay ma-archive natin and God willing, makapag-open tayo ng YouTube channel. Sarili din natin. Para lang yun doon sa mga videos or kung kaya na yung buong service, mas maganda sana na kung kaya nila. Kasi hindi po natin masabi. At least, di ba, wala na tayong record yung mga guest speaker natin. Sayang babalikan sana natin yung mga sermon nila na napakagaganda na hindi na natin maulit yon na wala. Sayang naman. Anyway, sa umagang ito, alam ko, yung iba, may bisita ba tayo? May mga bago po ba? Ayan, may bago tayo. Bisita, praise God. Ito pa pala, sister. Sister, ang pangalan mo, sis? Ay, ano? Ay, lalaki. Jade. Jade, tsaka si sister. Pangalan na, Ate Kids, ano pangalan? Sister? Fe. Fe, sister, Fe. Okay. Meron pa ba? Meron pa dyan? Baka meron pa tayong hindi na-acknowledge. Welcome po kayo sa ating gawain. So, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay nila. And, tama ba ako ngayon, piyesta ba ngayon ng pinagbuhatan o hindi? Ano ba yun? Anong 20? Wala nang basaan ngayon. Meron pa din? Kahapon kasi yung basa. Hindi, kahapon kasi nagbasaan Si Sister Oy may ipinos na nagbasa. Pero nagbasaan na rin kahapon. Kasi kahapon, don't watch po dito nga, di ba, yung mga kapatiran natin na iba ay nandito, umattend ng ating don't watch. And I hope na sa mga susunod, maka-join din po tayo pagka libre. Kasi ang alam ko pa, ang magiging regular na yan sa PMA Area 2, tayo po isa sa napili na mag-host ng at least once a month na don't watch ng buong City of Pasig Ministerial. So yung ibang mga pastora ay makaka-join po natin. Tulad kahapon, nakakasama po natin sila. At nakakatuwa na makilala ang ibang mga pastora at pastor sa ibang iglesia na makilala natin sila at makilala din nila tayo bilang mga kapatid sa pananampalataya. Amen. So, doon sa lahat ng hindi mga nabasa, congratulations. Kahapon yung mga hindi nabasa. Pero alam ko may mga nabasa din kahapon na nagpunta dito. Anyway, nung pong last Sunday ay narinig natin si Pastor Migs. Natandaan niyo pa ba yung mga nandito? Si Pastor Migs, narinig natin na nagmensahe about prayer. At tinakal niya, diniscuss niya yung patungkol doon sa book ni Esther. Tama, si Esther. Yan. So ngayon, pag-usapan po natin is patungkol pa din po sa prayer. Parang follow-up ito, continuation. Kasi ito po ay in response doon sa atin pong gaganapin na 7 days national prayer and fasting ng World International. So starting today, mamaya i-explain ko po yun. Pero ngayon po yung simula ng prayer and fasting, meron din tayong konting i-explain para din kahit pa paano maka-join po tayo. Hindi man tayo makapag-fasting ng the whole 7 days, pero kung kayo ay merong panawagan ng banal na espiritu, why not? Di ba? Mas maganda na tayo po yung maka-join. Pero siyempre, mahirap yon maliban na talagang tayo ay
ay nililid tayo ng Holy Spirit na gawin yung ating fasting. Yung prayer, madaling gawin somehow, pero yung fasting mahirap. So mamaya i-explain natin yun after ng ating mensahe. Mamaya po. So title po ng ating message is, of course, about prayer din siya. Ang title is The Untapped Power of Prayer. The Untapped. Pag sinabing untapped, in Tagalog, ano sa Tagalog to, yung mga teacher? Asa na? Magagaling sa Tagalog. Pag sinabing untapped, hindi nagamit o hindi nagagamit. Yan. Ang synonym daw nito ay unutilized or unused. Yan. So when we talk about the untapped power of prayer, pag sinabing yung hindi nagagamit na kapangyarihan ng panalangin. Alam natin na kailangan nating manalangin bilang Kristiyano, tama? At alam din nating may kapangyarihan ang panalangin, tama? Yes. Yun nga, hindi lang natin na-utilize, hindi natin siya nagagamit ng tama. So pag sinabing, yung title natin, it refers to its yung malalim and usually yung underestimated ability of prayer. Na-underestimate natin yung panalangin o yung kapangyarihan ng panalangin para magbago ng buhay ng tao. Well, sa totoo, yun po yung isang napakalaking, ano ba tawag nito? Ginawa na nangyari sa buhay natin na may mga taong nanalangin sa atin. Na may mga tao na nagtiyaga na mag-pray para sa atin, para magkaroon tayo ng pagbabago. Hindi lang yun, ang panalangin ay nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng direksyon, at ito yung connection natin saan? Sa Diyos. Parang tumawag ka, para siyang internet. Ganun po yun eh. Yung internet o yung telepono natin, cellphone, hindi ka naman makakakonekta doon sa isang tao maliban na wala kang connection, tama? Yun po yun eh. So, ganun yung panalangin. Pag nananalangin ka, kumukonect tayo doon sa hari ng mga hari, sa Panginoon ng mga Panginoon, siyang lumikha ng langit at lupa, siyang makapangyarihan sa lahat. At kahit saan, kahit anong oras, ang Diyos hindi natutulog kung hindi palaging nakatunghay sa kanyang mga anak. Kaya nga, ang panalangin po ay isang direct communication line sa Diyos na nakakapag-shift ng mga perspective. Yan. Pag ikaw'y nag-pray, tandaan niyo, pag ikaw'y nanalangin, ikaw yung unang babaguhin ng Diyos. Yes. Kasi pag nakita mo yung, in-expose mo yung buhay mo, nagpakababa ka sa Panginoon sa panalangin, bubuksan ng Diyos ang ating kaisipan at ang Espiritu ng Diyos ay mangungusap sa atin at magkakaroon ng malaking shift sa ating mga pananaw, sa ating mga direktiba, sa ating mga perspective. Magbibigay sa atin to ng kalakasan, ng pagbabago. Kaya nga, kahit na yung mga tao ay hopeless, pag sinabing hopeless, wala ng pag-asa, pag ikay nanalangin, magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito yung pagkakataon na ibibigay natin sa Panginoon yung lahat ng ating alalahanin. Yung pagkakataon na, Lord, hindi ko na kaya eh. Nasa gilid na ako ng bangin. Yung dulo ng lubid ay mabibitawan ko na. That's the time ang Diyos ay kikilos through prayer. So ang ating pong passage ay matatagpuan sa isang pamilyar na passage when it comes to prayer. Pag pinag-usapan ni Pero sa James chapter 5 verse 15b muna tayo. And then later i-explain natin yung konteksto nito. Now it says in James 5:16b, the prayer of the righteous person is powerful and effective. Sa 17, Elijah was a human being even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Imagine ninyo, 3 taon at kalahati nang manalangin si Elijah, hindi nga umulan. Let's proceed. And again, he prayed.
And the heavens gave rain, and the earth produced its crops. Tingnan nyo. Dahil sa panalangin ni Elijah, hindi nga umulan. Mamaya, i-explain natin yung konteksto nito. Bakit ba sinabi ni James, ito, ano ba yan? Sa Tagalog, magandang marinig din natin. Sabi sa Tagalog, ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Si Elias o si Elijah ay isang taong may likas na gaya rin natin. Yan ang sabi ng Biblia. Gaya rin natin si Elijah o si Elias. At siya'y taimtim na nanalangin upang huwag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At muli siyang nanalangin at ang langit ay nagbigay ng ulan at ang lupa ay sinibulan ng bunga nito. Ang Biblia 2001. Palain po ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon. Now, let me give you the context ng passage na to. Ito po ay sulat ni Santiago o ni James sa mga unang mananampalataya, the early church, the early believers. And with regards, dito po sa passage na to, yung verse 13 to 20, mapapansin nyo yan. He closes out, kumbaga sa panghuli, sinulat niya rito, sinabi niya dito, by itong passage na to, dahil gusto niyang palakasin, encourage ang mga mananampalataya, saan? To show their belief in God through prayers. Sa panalangin. Pinakikita rito na, para kung kayo talagang mananampalataya, ay manalangin tayo. O dapat nananalangin tayo. In response sa lahat ng mga sitwasyon natin sa buhay. Lalo kung tayo ay nasa pagsubok, lalo kung tayo ay may mga pinagdadaan ng mga challenges ng buhay. May sakit ka ba? May problema ka sa pera? Nagkasala ka ba? Anumang bagay, manalangin tayo ang sinasabi sa atin ng Biblia. So according to James, dapat tayong manalangin saan? Sa ating sarili. Hindi po masamang ipanalangin yung sarili natin, pero hindi lang natatapos doon sa ating sarili ang pananalangin, mga kapatid. Ang panalangin din ay paraan ng pagpupuri sa Diyos. Pag ikinanalangin, nagpupuri ka sa Diyos. Actually, yung mga kinakanta natin dito, panalangin po yun. Kapag yun ang inaawit mo ng buong puso, at ito'y honest ka dun sa habang kumakanta ka, parang sinasabi mo yun sa Diyos, that's prayer. Parang panalangin yun yung pagsamba na ginagawang pagpupuri. Iyon po ay parang resulta po ng yung panalangin natin. At ano po yung magiging resulta, sabi dyan? Now, hindi lang pala yun. Ang sinabi pa niya dito na kailangan nating manalangin or imbitahan natin, tawagin natin yung mga spiritual leaders ng iglesia, yung matatanda sa church, sabi doon, na tayo pag-pray. So it's good, kung minsan, di ba, nagpapapray tayo. Pastor, pwede niyo po ba ako ipag-pray? Nagme-message tayo, o lumalapit kayo sa pastor, o kaya naman doon sa mga leader natin sa church, yung mga ministry heads natin, o kahit simpleng kapatiran lang. Pwede mo ba ako ipag-pray? Humihingi tayo ng panalangin. Iyon yung sinasabi din dyan. Lalo na kung tayo may sakit. Lalo na tayo kung may sakit, mga kapatid. Or, spiritually weak. Nangihina ba tayo spiritual? Minsan, ito po yung isang, mas madali pang aminin natin na may sakit tayo physical kasi obvious, tama? Kitang-kita, inuubo ka, sinisipon ka, may lagnat ka, mahina katawan mo, hindi ka makabangon. Pwede niyo ba pag-pray? Madali siya. Pero pag ang isang tao, spiritually nangihina na siya, minsan may denial tayo. Ayaw nating aminin na tayo'y lumalayo na sa Diyos. But deep inside, alam natin yon. Dapat meron tayong indicators. Kapag ikaw, nananamblay ka na sa pananalangin, humihina na pananampalataya. Kapag ikaw, tinatamad ng umattend sa church, pumunta sa church, sigurado ako, ang ating spiritual na buhay ay nangihina. Iyon po yung isa sa mga indikasyon. Pero ang resulta ng prayer, sabi dito, kapag ikay nanalangin, ang sinasabi ni James, healing will follow.
magkakaroon ng kagalingan. Hindi lang kagalingan, mapapatawad ang ating mga kasalanan. Kaya nga, ini-encourage niya yung early church, sabi niya, confess your sins to one another so they can pray for strength for each other, especially in overcoming sin. Kung ikay may mga struggle ka sa kasalanan, mga habitual, pwede tayo magpanalangin. At isabihin natin sa kanila, in honesty. At tayo naman, na sinasabihan ng mga ganoon ng kapatiran natin, huwag natin ikukwento. Kasi dapat meron tayong confidentiality, mga kapatid. The mere fact na yung tao nagpa-pray sa'yo, tiwala siya sa'yo. Remember, yung mga nag-training dito ng basic Christian counseling, taas kamay. Andiyan, maraming mga nakagraduate ng counseling. Yun, no? Ayaw yung iba, parang nahihiya pa. Tataas na lang, sumabit sa taas yung kamay, yung mga yan. Mahalaga, di ba, natutunan natin yon yung confidentiality. Pag merong nagpa-counsel sa'yo, may nakipag-usap sa'yo na may problema, dapat kayo lang dalawa. Huwag mo siyang ikukwento sa iban. Minsan sabi nga nung ating tagapagturo, even sa iyong asawa, huwag mong sasabihin yung problema nung nagpapa-counsel sa'yo. So mga kapatid, in short, ang sinasabi ni James, that prayer works. Ang panalangin ay gumagana, may kapangyarihan. And that God hears. Ang Diyos ay sumasagot sa ating mga panalangin. And that God responds. Iyan po yun. So if we really believe this is true, na ito'y totoo, ang panalangin dapat, sa ating panalangin, sa buhay natin, magre-reflect ito. Kung naniniwala tayo sa sinasabi ni James na may kapangyarihan, ito't effective, then it will reflect in our lives. Kaya nga, ito po yung gusto kong matutunan natin ngayong umaga. This is our one-point message. Be motivated to pray, knowing that prayer of the righteous is powerful and effective. As simple as that. Yun verse na yun. 5:16b, yun po yung mapakahalaga na matutunan natin. So mahalaga na ma-motivate tayo sa pananalangin. Kasi sabi ko nga, hindi madaling manalangin. Aminin natin yan. Though, yun dapat yung ating lifestyle, mga kapatid. Kapag tayo Kristiyano, lifestyle po natin yun. Yung manalangin. And yet, hindi natin to nagagawa madalas. But how is the prayer of a righteous person become powerful and effective? Paano ba nagiging powerful at effective? Epektibo at makapangyarihan yung panalangin ng isang righteous na tao. Tayo mga Kristiyano naniniwala na sabi ko nga kanina that prayer really works, di ba? Hindi dahil sa parang gusto nating manipulahin ang Diyos o kaya naman ay parang may utang sa atin ng Diyos para dapat tayong sagutin. Hindi po ganoon. Ang mga Kristiyano, hindi dapat ganoon ang pananaw natin pag tayo ay nananalangin. Kasi baka mamaya pag nananalangin ka, Lord, na-born again na nga ako eh. Nagtumalikod na nga ako sa kasalanan ko, tapos ayaw mo sagutin yung mga panalangin ko. Nananalangin ako sa iyo ng trabaho, ayaw mo akong bigyan ng trabaho. Nananalangin ako sa iyo ng ganito, maayos na buhay, pero parang lalong gumugulo buhay ko. Sometimes, yun po yung nagiging panalangin ng mga mananampalataya. Para bang pinupwersa natin ng Diyos doon sa ating demands. Yung gusto natin, dapat yun ang mangyari. Kung ano yung panalangin mo as is, gusto natin sagutin ng Diyos ito. Pero hindi po ganoon. Ang isang totoong righteous na tao, kapag nanalangin siya, nananalangin tayo dahil alam natin na ang Diyos ay mabuti. Dahil ang Diyos ay mahabagin. Dahil ang Diyos ay gracious. Ano ba yung gracious Tagalog, Ate Liz? Mabiyaya. Puno ng biyaya. Yun. Yun po yung gusto nating sabihin sa umagang ito. And He is still God. Siya yung may kapangyarihang kumilos. Di natin pwedeng utusan ng Diyos according doon sa ating kagustuhan. Kung hindi siya dumidinig sa panalangin dahil siya'y Diyos according sa kanyang plano at kalooban. And so we need to trust Him.
Dapat tayong magtiwala sa Kanya. Tingnan niyo po itong verse na to. Sabi ng Psalm 81:10, I am the Lord your God, who brought you up out of Egypt. Open wide your mouth, and I will fill it. O, di ba? Open wide your mouth. Una sinabi niya dito na ako ang Panginoon mong Diyos na nagdala sa iyo mula sa Ehipto, naglabas sa iyo mula sa Ehipto. Yun ay, ang sinisimbolo ng Egypt ay ano? Kasalanan. Pero nung tinanggal sila doon, yun yung salvation na ginawa. Kaya yung Exodus na yan, yung paghango ng Diyos sa mga Israelita, yun ay pagpapakita na ang kabutihan ng Diyos, ang biyaya ng Diyos para hanguin sila, tanggalin sila doon sa kasalanan, sa ilalim ng bondage ng Egypt. At tayo naman mga Kristiyano, it symbolizes tayo, si Kristo yung tumubo sa atin, na tinanggal tayo doon. Upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan sa ating pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, sa kabutihan ng Ama. At yun ay kanyang biyaya. At sabi niya, open wide your mouth. It talks about prayer. Pag sinabuksan mo ang iyong bibig, at pupunuin ko yun, it speaks on prayer. Panalangin. Manalangin ka at ibibigay ko sa iyo ang iyong mga nais. And this also is one of the life verses ni George Mueller. Kilala niyo ba si George Mueller? Sino yung pastor? Sino yun? George Mueller? Kabayo ba yun? Tao po siya. Ito po siya. Pakita lang natin. Si George Mueller ay isang Christian evangelist, author and director of the Ashley Down Orphanage in Bristol, England in the 1830s. He was known for his passion on prayer and authored many books on the power of prayer. Ang sabi niya dito sa isang quotation na to sa picture, I no longer go on in this service, the more I find that prayer and faith can overcome every difficulty. Sabi niya, the longer daw siya tumatagal sa ministry, especially sa yung kanyang orphanage na ginagawa, lalo niyang natatagpuan na ang panalangin at pananampalataya can overcome every difficulty. Tingnan niyo, ang galing tong puntaon to. Nung ako'y bago-bagong Kristiyano na nagsisimula pa lang po ako, na nagpapastor, dami kong mga libro na nabasa niya. Nito si George Mueller. At talagang ito po yung storya niya. Gusto lang ipakita sa inyo. Ito po siya. Mueller and his wife literally sold or gave away everything they own. And gave the money to the Lord's work. They faithfully pray for God to provide for their own needs and the needs of the orphanage. For over 60 years, he saw God faithfully provide for as many as 10,000 orphans, all in response to prayer. Mueller never opened any needs to potential donors even if they ask. Tingnan nyo, hindi nanghihingi. Kaya ako po, meron din pananaw na ganyan. Dahil nga nababasa ko itong si George Mueller nung araw pa sa mga libro. Meron po akong pananaw. Yan, i-share ko po yan sa mga kaibigan natin dito sa Pasig Ministerial. Kasi parang yung iba, di ba, okay lang sa kanila, nanghihingi, susulisit. Sabi ko, walang masama, hindi ako against dun sa inyo. Pero ako, ang pananaw ko, pag may pangangailangan tayo, iluhod mo sa Panginoon. And for almost 15 years na tayo sa July. Oh, mag-ready na kayo, 15 years. Mukhang may gagawin maganda si Lord, 15 years na tayo. Oh, isipin nyo, for 15 years, kaya nga kapag tayo ay nagpa-party, di ba, hindi na tayo nangihingi, ayaw na natin yun. Sabi ko, parang hindi ako komportabling manghingi pa ng mga doon sa ibang Doon sa loob ng church, para sa akin, it's an opportunity. Hindi para mag-isa-isa, ikaw, hindi. It's a voluntary. Let the Lord speak to us doon sa mga tao. So pag ikaw hinipo ng Lord, yun na yung sagot doon sa panalangin natin. And somehow, itong taong ito, nakita niyo, di ba? Instead na manghingi, they instead pray and often see God provide the exact, pag binasa niyo yung mga libro niya, yung kanyang, biography,
magugulat po kayo sa libro niyan. Exactly kung manghingi sila. At pag sumagot ang Diyos, eksakto doon sa hinihingi nila. Grabe. Hindi kulang. Siguro kung minsan sobra pa. Si Mueller, he gave God the glory by writing an annual narrative. Gumagawa siya. Sinusulat niya lahat ng mga ginawa ng Diyos sa kanila. Mga pangangailangan na met nila because of God's answer to their prayers. And just like George Mueller, we have the same God in prayer. And that He faithfully would meet our needs. Naniniwala ba kayo dyan? May sense po ba sinasabi natin? Hindi ba iisa lang yung Diyos na pinaglilingkuran natin? Iisa yung Diyos na niluluhuran natin at binibigay natin yung ating panalangin? And so siya rin yun. Siya rin yung may kakayahan na magbigay ng ating mga kailangan. Of course, we may all agree na nowhere malayo tayo sa kalingkingan ni George Mueller pagdating sa pananampalataya at sa panalangin. Mapakatindi ng mga testimonya niyan pag nabasa niyo yung libro niya. And God has powerfully used His examples, yung mga examples niya sa mga libro, di ba, yung mga testimonya niya, over years para i-encourage ang maraming tao na magpatuloy at ma-encourage, mapalakas, ma-motivate sa pananalangin. So going back doon sa passage natin kay James, ang intention ng kanyang sulat is to really motivate the church, the believers, to pray more. Even more. Kung tayo, nananampalataya tayo, nagtitiwala tayo, si Jesus Christ as our Lord and our Savior, then we need to pray more. Lahat tayo. Kailangan nating manalangin. That's why tanungin natin ang sarili natin, nananalangin pa ba tayo? Gaano tayo kadalas manalangin sa isang araw? Mahaba ba yung panalangin mo? O maigsi? Nakikinig pa ba tayo ng kanyang salita? Nagbabasa pa ba tayo ng Biblia? Or hindi na? Iyan po isa sa magandang tanong natin sa ating mga sarili. Now, in order para i-motivate ni James yung mga Kristiyano para manalangin, in-emphasize niya, binigyan niya ng diin yung kapangyarihan ng panalangin. Ang sabi niya, the prayer of the righteous person is powerful and effective. Sa ibang translation, mababasa niyo yan, the prayer of the righteous avail much. Tama ba, Pastor Josh? Oh, tama. So, sabi ni James, sinasabi ni James dito na yung panalangin ng isang righteous, matuwid, sa Tagalog, matuwid, na tao ay makapangyarihan in its working. O ibig sabihin, in operation. Kapag yung isang matuwid na tao sa paningin ng Diyos, nanalangin, may kapangyarihan itong panalangin na to. Yun nga yung narinig ko yata yung kay Pastor Ramil, kung natatanda si Pastor Ramil, the late Pastor Ramil Castillo. Isa yan sa ating mga spiritual father. Sinasabi niya na ganun katindi ang panalangin. Si Pastor Ramil, yan talaga na witness namin mag-asawa yan, kung paano kumilos sa buhay nila ang Diyos. Na nagsimula siya sa kanyang ministry, na naglalakad lang yan. Doon nag-start, evangelist, pastor, naglalakad. Later, may nagbigay ng basikleta. Nagbibisikleta yan, ilang kilometro yata. Mga 9 kilometers, papunta at pabalik. Binabike lang niya yan. Pawis na pawis. Para mag-share doon sa mga liblib na baryo sa Bulacan. And after that, dahil sa kanyang faithfulness, nagkaroon ng motor. Second hand na motorsiklo. Later, nagkaroon na ng owner. Yung owner type jeep. Later, nag-asawa, nagkaroon na ng isang kubo. Yung lupa nila, nung asawa niya, ang namana, dinonate sa church. Kasi pinaalis na sila doon sa church nila sa loob ng sa Upig, ano. Doon kami matin, every Sunday, nagtatravel kami ron, layo. Puro alikabok, rough road po. Pero yung church nila ngayon, pag pumunta kayo, mapakaganda na. Mas malaki pa rito, 2 ganito kalaki siguro. Air condition lahat. Meron silang prayer tower. Meron silang mga prayer doon. Yung mga iba, nakarating na doon, di ba? Nakapag-prayer retreat pa tayo dyan.
Meron silang upper room na tinatawag. At ngayon, kung mapuntahan nyo doon yung bahay ni Pastor Ramil, bago siya namatay, napakaganda ng bahay. Napuntahan namin. 3 bedrooms na bahay na 3 CR na magaganda talaga, magandang klase. Yung likuran nila, meron pa sila doon na mga kantin, meron pa sila doon na parang building na malaki. Ang gusto kong sabihin, nag-expand sila, pinagpala sila. And yung buhay ni Pastor Ramil ay true, napaka-prayerful po. Gumigising yun ng umaga just to pray. Nung ako'y dinidisciple niya noon, alam ko yan. Lagi niya na akong sinasabihan na manalangin every morning, alas 4 ng madaling araw. Hindi ko po talaga kakayang tapatan. Kaya pero nakita ko yun, na talagang isa yun. At sabi niya, hindi ko makalimutan, sabi niya, ang kapangyarihan ng panalangin, pag ikay nag-pray, tingnan niyo to ha, pag ikay nag-pray, tulog ka na, yung panalangin mo, nagwo-work pa. Nakalimutan mo na yung panalangin mo, but your prayer still is working, in operation. Especially kung ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Now, tandaan natin na in-advise ni James ang believers to pray for one another. Di ba sabi niya? So that they may be healed. O, tingnan natin. Ito yun, no? Is anyone among you intro? Ito yung konteksto nung panalangin niya. Bakit niya sinabi yung James 5:16b? Sabi niya, let them pray. Kung sino man sa inyo may problema, manalangin kayo. Kung kayo ay natutuwa, masaya, let them sing songs of praise. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Therefore, confess your sins to one another, to each other, and pray for each other so that you may be healed. Tumalon yung isa. Yung passage na to may refer sa healing daw for sickness. Kasi nakita niyo yung mga nakapula, di ba? Yung sick, and healed. So, healing from sickness. Especially, ito pong sickness na to na resulta po ng mga unconfessed sin. Yung mga kasalanan na hindi na i-confess o na ihahayag. Hindi na hihingi ng kapatawaran. Or, it may refer sa spiritual healing. Kasi pwede rin naman na meron kang spiritual sickness. Kaya spiritual healing. Kaya nga sinabi ni si James dito na confess your sins to one another so that you may be healed. Pagka nag-confess ka ng sin, ibig sabihin nun, hindi iyon physical healing, spiritual healing. Di ba? Kasi yung kasalanan, ang unang-unang tinatamaan doon, yung ating spirito. Di ba? Pag nagkasala tayo, nagigrieve yung Holy Spirit. So, nangihina tayo. Kaya nga, kung naikumpesal mo ito sa iyong kapatid at nasabi mo siya, may papanalangin ka niya, so that iyan po ay magkaroon tayo daw ng healing. Marirelease, makakatulong to. But not necessarily na doon lang sa tao. Siyempre, una sa lahat, sa Lord mo i-confess. Dahil ang Diyos ang nagpapatawad. But siyempre, ito hindi ganun kalinaw ta. Ito po ay isang medyo malalim na pag-aaral din dito dahil medyo hindi ganun kalinaw ang pagka-explain dito. But ang gusto lang natin ipakita dito, whether physical healing or spiritual, si James, he gave so much importance in prayer. Tama? Hindi ba yun ang binigay ng emphasis yung panalangin? Dahil ito ay powerful and effective. Tingnan niyo po ha. Tingnan niyo yung, ito naman. Pakita ko sa inyo yung mga pula, yung pray. Di ba sinabi niya dan, let them pray, call the elders to pray, and the prayer offered in faith will make the person well, and pray for each other. Tingnan niyo dyan, andyan yung emphasis ng prayer. Hindi po ba? Now, the question is, sino yung qualified? Sino yung qualified para doon sa prayer na sinasabi ni James? Sino? Sino? Tanungin mo katabi mo, sino? Ikaw ba? Turo mo, ikaw yun. Ikaw yun. Sige, turo mo, ikaw yung kapatid. Yan. Yan yung qualified ka doon.
A righteous life qualifies for effective prayer. Di ba? Qualified tayo. Righteous ba tayo? Yes. Sabi ng iba, alanganin pa yun. Righteous ba ako? Hindi yata ako righteous eh. Kaya nga, maaaring nag-iisip yung iba sa inyo, Pastor, righteous pala kailangan eh. Mukhang hindi ako qualified. Kasi hindi naman ako righteous eh. Di ba? Yung bibig ko, sumasablay pa rin. Yung isip ko, hindi pa rin puro. Yung ugali ko, magaspang pa rin. Tinatamad pa rin ako mag-pray. Di ba? Minsan, uma-absent din ako sa church. Hindi ako nakaka-attend sa service. Hindi ako nakakapagbasa ng Bible. Hindi ako masyadong active sa church. So, hindi ako qualified pala dyan. Hindi pala ako pwede mag-join sa prayer ministry. Now, while yung salitang righteous o yung matuwid ay parang napaka-intimidating, di ba? Para sabing, righteous ka ba? Oo, righteous ako. Ang dating minsan parang self-righteous. Tama? Ano naman, yabang mo naman, sinasabi mo righteous ka. Sometimes yun po yung parang nagiging connotation natin. Pero alam niyo ba na hindi dapat tayo natetreten pagdating doon sa righteousness natin bilang mga Kristiyano? In reality, kapag ikaw ay isang born again, na totoong born again ka, righteous ka sa harapan ng Diyos. So, born again ba tayo? Then you are righteous. A righteous person ka, kasama ka dito mga kapatid. Kasi yun yung ating pagtitiwala, paglalagay ng pananampalataya natin kay Christ. Doon sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, sa kapangyarihan nito na tumubos ng ating mga kasalanan. And then, after that, we have been justified at tawag doon, di ba? Na-justified na tayo eh. Kaya nga ibig sabihin, we stand before God, tumatayo tayo sa harapan ng Diyos with a righteousness na hindi sa atin, kung hindi sa katwiran ng kanyang bugtong na anak na si Hesus Kristo. Na nakamit natin iyon dahil sa ating pananampalataya kay Hesus Kristo. Yung katwiran na yon ay ibinigay sa atin ng Diyos bilang regalo. Kaya walang sino mo pwede magmalaki. Pag ikay nagmamalaki sa'yo, self mo yon, sarili mo yon. Pero yung ginawa ni Kristo, regalo yon sa atin. At hindi tayo dapat magmalaki sapagkat wala tayong maipagmamalaki, mga kapatid. If we think that we can approach God, kung naigisip tayo na pwede natin lapitan ng Diyos through our righteousness dahil tayo yung matuwid, hindi natin totoong naiintindihan ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kasi yung gospel, ipinakikita nito, yung ating own righteousness cannot satisfy the Holy God. Di ba? Hindi tayo makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ito yung sabi ni Apostol Pablo. Romans 3:23-24. For all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Tingnan nyo? Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga ang lahat din ay justified, pinawalang sala, libre sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos through, saan? Redemption. Ano ba yung redemption? Sa pagtubos sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So this means na para tayo ay ma-justified is to be declared righteous. Iyan na nga. Si Ate Lucia tayo nagkaroon ng question regarding sa kanyang salvation. Di ba? Yan po yun. Kung ikaw talagang na kay Kristo, kahit nagkakasala pa rin tayo, kasi lahat naman nagkakasala eh. Sabihin niyo, ako ba hindi nagkakasala? Nagkakasala pa rin. Sa isip, sa bibig, sa ating ugali. Di ba? Wala pa rin perpekto. Kasi nandito pa tayo sa makasalanang lupa at salaman, makalaman. Pero, yun nga ang isang kaibahan ng isang totoong Kristiyano na kay Kristo, pag tayo nakagawa ng kasalanan, nakukonvict tayo ng Holy Spirit. At hindi tayo papayag na magpatuloy sa kasalanan
Antimano, pag na-realize mo na ikay may kasalanang nagawa, hihinto ka, luluhod ka, mananalangin ka at magsisisi ka sa Panginoon. Babalik ka sa Kanya at lilinisin ka ng Panginoon muli. Sapagkat ikaw mismo, hindi ka papahayag na ikaw ay madumi humarap sa Diyos. Di ba? Maliban na ikaw, hindi ka talaga anak, it's all right na humarap sa Panginoon na para kang putik-putik. Hindi ka totoong anak pagka ganoon, mga kapatid. So remember that God does not do that on the basis of any merit. Hindi yan ginawa ng Diyos sa kahit na anong merit natin sa ating sarili kasi wala talaga tayong magagawa. Wala tayong maipagmamalaki but only by His grace or yung undeserved favor. Regalo ito para tayo ay linisin, damitan ng bagong damit ni Kristo. Iyon ang tawag na perfect righteousness. Remember the illustration ng prodigal son, di ba? Nung bumalik yung anak na alibugha sa Panginoon, ano ang sabi nung ama? Palitan ito ng damit kasi madumi na yung damit niya, contaminated ng mga baboy na inalagaan niya. Sabi niya, di ba, linisin siya, sabi sa mga alipin niya, paliguan niya, bigyan ng damit na bago, suutan ng ring na nagpapatunay na siya'y anak. And it illustrates us. Tayo yung mga anak kay Kristo. Pag tayo nagbalik loob sa Diyos kay Kristo Jesus, dinadamatin tayo ng bago ng Diyos Ama. At ang idinadamit sa atin ay ang katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. And so that is the standing of everyone's. Yan ang katatayuan ng kahit na sino sa atin na nagtiwala ng kanyang buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, being righteous refers to our standing in Jesus Christ. Not on our own righteousness. Pag sinabing righteous, tayo, yung sinasabing righteous person doon, yung tao na nagbigay ng buhay niya kay Kristo. Kasi yung kausap niya doon ay ang church, ang iglesia, yung mga tao na nananampalataya kay Kristo. Hindi yung katwiran ng sarili natin, mga kapatid. And being righteous also, it refers to our walk as Christian. Pag sinabing tayo ay matuwid, yung tao, tinitingnan din doon kung paano tayo lumakad sa ating pagiging Kristiyano sa buhay natin dito sa mundo. Kung paano mo pakisamahan yung asawa mo, yung mga anak mo, yung mga kasama mo sa bahay, mga kapitbahay mo, mga katrabaho mo, mga kaklase mo, kasamahan mo sa iglesia, at mga tao na nagkakaroon tayo ng contact, mga kapatid. Hindi ibig sabihin ito'y perfect na tayo. Pag sinabing righteous, hindi. Kasi kung iyon ang basihan, edi walang qualify sa atin. Disqualified tayo lahat. Kasi walang perfect sa atin. Amen po ba? But rather, to be righteous means to walk uprightly. Ang pagiging matuwid ay lumalakad tayo ng may takot sa Diyos. At kung tayo man ay merong mga unconfessed na kasalanan, hindi tayo papayag na hindi iyan i-confess sa Diyos. At kung sa ibang tao tayo nagkasala, hindi ka papayag na hindi mo yan ihingi na sorry. Kung minsan sa mag-asawa nga di ba? Minsan sa mag-asawa, ayan, kami dalawa, halimbawa, mag-asawa, o yung mga mag-asawa, yung kayong dalawa, ni Buddy Alvin. Di ba pag nagkakasala tayo, sa bawat isa na-offend natin yung isa, kakantayin ng mali. May mga pagkakataon na hindi na natin pinag-uusapan. Tama? Tama po ba? Pero, because of your actions, nakikita na nung asawa natin na sinusuyo-suyo ka. Oh, di ba? Parang ganun Kahit yung babae, hindi kasi sa mag-asawa ko, minsan merong mas mataas yung pride ba doon? Or, hindi naman siguro pride. Kumbaga, hindi lang talaga used na yung ganoon na parang, sorry sorry na. Pero, hindi ko na ulitin. Sorry na. Kasi naman ikaw Binalikan pa. Nagre-react na asawa ko. Minsan, ganun tayo
Oh, di ba? Parang gano'n. Pero what I'm saying here is, madaling maayos. Kung tayo sa mag-asawa nga naayos mo, sa Diyos pa kaya yung relasyon natin. Para tayo maayos sa relasyon sa Diyos, mahalaga na open tayo. Wala tayong nililihim na kasalanan. Amen? Amen. So, yun po yung walking uprightly. Hindi lang yun, seeking to obey the Lord. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, you are always trying your best. Siyempre, hindi naman perfect, sabi ko nga. Minsan sa paglalakad mo, natatalisod ka, natatipilok ka, nadadapa ka. Pero, pagkatapos nun, tatayo ka ulit. And then, alam mo yun, papagpagin mo yung dumi. Kung nasugatan ka, gagamutin mo. Then you will continue to walk uprightly with the Lord. Iyon po yung isang katangian natin. Now, our prayers are heard not because of our own worthiness. Hindi tayo sinasagot ng Diyos dahil tayo ay karapat-dapat sagutin o may pagmamalaki tayo o dahil wala tayong track record ng kasalanan. Wala naman ako inaapakan na kahit na ano. Wala naman akong kasalanan ginagawa o alam na ng mga tao. Kaya sasagutin ako ng Diyos sa aking mga panalangin. Ganon po ba? No. Hindi po ganon ang Diyos sumasagot. Kasi kung tutuon tayo ay Kristiyano, aware tayo sa ating buhay. Hindi ba? Alam natin na tayo ay isang makasalanan na pinatawad lang sa habag ng Diyos. At sa kanyang biyaya, tayo itinuring niyang mga anak niya. Look at this. Tingnan niyo po ito. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Tingnan niyo. So, merong hindrance sa panalangin. Kapag merong kang sa iba, transgression, kasalanan. Kaya mahalaga kung ikay totoong Kristiyano, nagkasala ka, aminin mo sa Lord. Minsan, ang hirap aminin sa tao. Kasi alam mo, masisira ang relasyon nyo. Pero kung sa Lord mo inilapit yan, and wholeheartedly, tinalikuran mo yan, gagawa ang Diyos ng paraan para kayo maayos. Kahit hindi mo na yan i-confess dun sa tao, basta ang Diyos, nakipag-ayos ka sa Diyos, there will come a time, aayusin ng Panginoon yan unti-unti sa iyo. Di ba na para hindi masira yung relasyon mo dun sa tao. Ako po, na-experience ko yung mga ganyang bagay. So therefore, we should always draw near to God in prayer. Kung ganun pala, dapat tayo lumapit sa Panginoon. Hindi dahil sa basis ng ating katwiran, kung hindi sa katwiran ng ating Panginoon. Yet at the same time, mahalaga nga po na tayo, ayan, sabi ko nga, ini-examine natin yung mga puso natin palagi. Hindi tayo kinakailangan maging perfect, pero kinakailangan tayong lumakad sa katwiran ng Diyos. Now, let's proceed. Sabi dyan, the prayer of a righteous person has power. Naniniwala tayo doon? Talaga? Eh, ba't tumitigil tayo sa panalangin? Yun ang tanong, di ba? Iniwala pala tayo. Bakit tayo tumitigil sa panalangin? Actually, wala pong natural na power yung prayer in itself. Sa kanyang sarili, yung panalangin, walang kapangyarihan. But rather, nagkakaroon ng kapangyarihan ng panalangin kapag yung taong kumukonek o nakakakonek ay totoong kumukonek doon sa source ng power, which is God, the Almighty. Kaya nga Almighty, all-powerful God. Hindi ito basta wishful thinking lang yung panalangin na naisipan lang natin, o parang illusion lang. Kasi, in reality, kapag tayo nanalangin, hindi ba sabi ko nga, nagko-communicate tayo, kumukonek tayo doon sa may likha ng langit at lupa. At yung may likha ng langit at lupa na siyang nag-create sa atin, mahal tayo. May pakialam sa buhay natin. And yet, do not think, each one of us, na ang Diyos walang pakialam sa buhay mo. Dahil ang Diyos, kahit sabihin natin sa dinabi-nabi ng tao, in His great power, that He is omniscient, He is omnipotent, and
He is, ano ba yan, all present at all time, nandiyan ng Diyos. Alam niya ang pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Alam niya kung ano iniisip natin. Alam niya kung ano yung mga action natin gagawin sa simula pa lang. And God never stop loving us. Tandaan niyo yun. Hindi po tumitigil ang Diyos sa pag-ibig sa atin. Kaya nga lang, ang tanong natin ay ganito, Pastor, bakit ganun? Nag-i-struggle pa rin ako sa prayer. In fact, hindi lang kayo. Sometimes ako din. May times. Bakit? Na-experience ko din akong minsan, pray ka ng pray, walang solusyon o walang sagot si Lord. Pray ka ng pray doon sa mga tao para magsisi. Pero nakikita mo naman, walang pagbabago. Patuloy pa rin sila sa kasalanan. Lalo na asawa mo pa yan, anak mo pa rin yan. So it seems na parang hindi yata sumasagot ng Panginoon. Di ba? Eh, ganun po ba talaga? My question is this. If we do not receive answer to our prayers, does it mean God is not hearing us? Kung ang Diyos ba hindi sumagot, sa panalangin, ibig sabihin ba hindi siya nakikinig? Hindi niya tayo pinapakinggan? Hello? Of course not. Siyempre, hindi. Sometimes, dinidelay ng Diyos yung mga sagot sa panalangin natin. Anong reason? To keep us humble. Do you agree? Para tayo magpakumbaba. You remember Paul, si Apostol Pablo, yung thorn in the flesh? Nakuha niyo ba? Sa 2 Corinthians chapter 12. Si Apostol Pablo, 3 beses na nalangin sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, tanggalin mo sa akin yung tinik sa aking laman. Kasi nahihirapan na siya. 3 times. Eh si Pablo pa yun. Ano sagot ng Panginoon? Hindi. Sapat na yung biyaya ko sa iyo. My grace is sufficient for you. Sapat na yung biyaya ko para malampasan mo yan. And God keeps that, tawag dito, yung thorn in the flesh para i-keep siyang humble. Si Paul, alam niya, na-realize niya yung bandang uli, inalaw ng Diyos to na manatili sa aking laman para ako'y hindi magbalaki. Kasi napakaraming dahilan para siya'y maging mayabang. And sometimes tayo, mga Kristiyano, pag marami na tayong achievement sa buhay natin, pag marami na tayong nagawa para sa Panginoon, may tendency tayong magmalaki sa iba. That's why kung minsan, ang tingin natin sa ibang mga Kristiyano na walang ginagawa sa Panginoon, superior tayo sa kanila. Eh ayaw ng Lord na ganun. Pare-pares tayo sa kanyang paningin. God has given us only that respective na trabaho or responsibility to perform and to be used by God for the glory of His name. And pare-pares tayo mga kapatid. Kung ikaw yung binigyan na maging pastor, and then pangatawanan mo yan. That's right. That's what I'm doing. Pero kung ikaw binigyan ng mga ministry sa inyo, gawin natin yun. Kung ikaw yung naging Kristiyano, pinili mo yan. So, stand by it. Live by it. Show it, demonstrate it. Now, sometimes si Lord, ang answer niya, teka muna, dinidelay niya. Diba? Bakit? Kasi meron siyang purpose sa'yo. Wait lang, may timing ang Diyos. And minsan naman, no. Bakit? Kasi mas makakabuti sa atin yung no, ang sagot ng Diyos. For whatever reason, di natin alam, di ko na kayang i-explain yun. Sometimes, pag gano'n na sagot ng Lord, no, ang pwede lang natin gawin is to trust God. Na alam niya kung ano yung mas mabuti sa akin. So pag yung panalangin mo hindi tinutugon ng Diyos at hindi nangyayari, perhaps may mas magandang plano ang Diyos doon para sa ating ikabubuti. Amen? So He knows all the factors which we never know. Hindi natin alam. Alam ng Diyos yung mga factor na yun. Now, God supersedes our prayers with His own sovereign purpose. Ibig sabihin, sinusupersede ng Diyos. Pag sinabing supersede, ano ba yan? Nilalampasan, di ba? Ino-override ng Diyos. Tinetake over niya yung panalangin natin with His own sovereign purpose. Kasi mas malaki yung panalangin niya, yung plano niya sa'yo. Ano ba yung hinihingi mong specific?
Sabi natin, minsan, urgent, Lord, gusto ko maligtas na tong asawa ko eh. Di ba? Hirap na ako sa asawa ko. Basagulero, manginginom, bisyoso, babaero, lahat na. Sabi ng Lord, wait lang. Aayusin muna kita. Ipakita mo muna yung buhay ng isang Kristiyano sa asawa mo. Ipakita mo muna yung pag-ibig ni Kristo na nasa sayo dun sa asawa mo. At dadating yung time, sasagutin ko yung panalangin mo. Sometimes ganun ang Diyos sumagot sa ating mga panalangin. Yung panalangin mo, sinusupersede niya kasi nga may sovereign purpose siya. But do not lose hope kasi may plano pala siya dyan sa asawa mong gusto mong maligtas o sa anak mo na gusto mong maligtas. Remember, ayan, buhay na patotoo, nakita ko si Kuya Pampling. Nakita ko si Nanay Turing, si Tatay Tiago. Sila'y buhay na patotoo kung gaano sila kinilos ng Diyos. Sa buhay ni Kuya Pampling, ilang years kang pinag-pray ulit? 20? Ang dami nun. 30? 30? 20? Dami mong ganun. Hindi ko na mabilang eh. Ilan daw? Akala ko wala eh. Ilang years? Ilan? 20 years bago nakasama ni Ate Ervin si Kuya Pampling. Nanay to rin kayo, gaano katagal? Bago nag-born again si Tatay Tiago. Ilan? 20 rin. Gaya-gaya kang sagot. Hindi, 20 din daw. 20. Ito yung anak, Kuya Boy. Ilan taon bago na-born again si Tatay Tiago? Ha? 20. 20, 30. Ewan ko sa'yo. Ikaw binalik sa akin. Ano ba? 20. 20 years. Diba? Just imagine, 20 years. Ilan taon na ba yung mga asawa nyo na pinagpe-pray nyo? Tumigil na ba kayo? Sabi ko, okay, tumigil. Kasi every time na nanalangin ka sa asawa mo, may tinatanim ka. And one day, tutubo yung panalangin na yun. Sabi ko nga, minsan patay ka na yung panalangin mo, nagte-take effect pa. Diba? Dadating at dadating yan. And so we should be motivated to pray all the more. Why? Because pray big prayers and expect God to accomplish much according to His purpose and glory. So huwag tayong tumigil. Manalangin pa rin tayo ng mga malalaking bagay para sa Diyos. Kasi kayang gawin ng Diyos niyan. Walang imposible sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Now, tandaan niyo po ito. Yung kapangyarihan ng panalangin, hindi po ito limited, yung prayer na to na ino-offer sa church lang. Kasi sasabihin na, hindi sa church ako magpe-pray kasi effective yung prayer pag sa church. Hindi. Hindi po doon na measure yung panalangin, yung kapangyarihan ng panalangin. Na kapag, dapat si pastor yung mag-pray. Hindi dapat yung senior pastor yung mag-pray. O dapat yung ministry head yung mag-pray para may power. Sometimes parang ganun tayo, di ba? Bias tayo na dito sa tao na to ako magpapapray kasi mas anointed ito eh. Mas sinasagot ni Lord eh. Mga kapatid, mukhang hindi po ganoon ang prinsipyo ng panalangin na nababasa sa Biblia. Kasi, hindi yun nakukuha sa pagandahan ng prayer. Hindi yun nakukuha sa pahabaan ng prayer. Minsan, napakahaba mag-pray ng iba. Sa food na nga lang, meron akong narinig dati, pinag-pray pa yung magsasaka, pinag-pray pa yung mangingisda, kung paano nagsasaka, kung paano nangingisda. Lahat ng mga nagpe-pray, nung una, nagpe-pray, nung sumunod, nakakaganon na. Gutom na. Yung iba, nakakaabang na doon sa hintayin yung amen. Isang oras na, hindi pa nag-amen yung nag-pray sa food. Kaya iba, kinurot na yung sinubo na eh. Now, mga kapatid, kapag tayo isang totoong mananampalataya, then, tandaan nyo to, kahit nasaan ka, kahit ano ang ginagawa mo, at nanalangin ka, sasagutin tayo ng Panginoon. Amen? Dahil anak ka eh. Kapag yung anak mo ba tumawag sa'yo bigla, nasaan man yan, Nay, Tay, o Mama, Papa, may problema ako. Ha? Nasaan ka? Huwag kang aalis dyan. Pupuntahan kita. Ngayon din, ora mismo. Oh, tayo mga magulang, ganun ang Diyos pa kaya?
Minsan nga tayo, gusto natin lumipad na di ba? Parang gano'n, bilisan nyo, bilisan nyo. Hindi ko abutan yung anak ko. May mangyari sa anak ko. So how much more ang Panginoon? So minsan pa, iniisip natin, mas marami nagpe-pray, mas effective. Tama. Well, sometimes maganda naman tingnan na pag marami nagpe-pray, maganda. Pero hindi po yun ang palaging sinasabi. Tandaan niyo po ito. Most of the prayers recorded in the Bible are short and simple. Prayer ni Jesus, yung Our Father. Kabisado niyo pa? Our Father, who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. Arang pari lang, di ba? Gano'ng kaigsi? In less than 2 minutes siguro, tapos yung prayer. Simple, short, brief, pero hagip lahat. Sinabi ba ni Lord na pahabaan ng prayer? Hindi. Patapatan yan kung gaano ka kasinsir sa panalangin mo. In fact, there were times sa buhay ko, hindi ko na masabi sa Lord, Lord, alam mo naman yung pinagdadaanan ko. Ipinagkakatiwala ko na sa iyo. Iiyak na lang ako sa Lord. Totoo po yun, hahagulgul na lang ako. And the next day, giginhawa na pakiramdam ko. Sabi ko, na-release ko na sa Lord. Alam ng Lord yung laman ng puso natin. Kaya nga, mga kapatid, tandaan natin, balikan natin yung si James, sabi ng passage, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Di ba? Hindi niya sinabi na the prayer of the many and group of righteous people is effective. Wala. The power, the prayer of a singular lang. Meaning, hindi kinakailangan laging madami. Though may power din naman yung prayer in unison. Kasi mas marami nagpe-pray, iniisip natin, di ba? Pero tandaan natin, ang panalangin ay nangyayari hindi according sa dami ng tao, sa pahabaan, but according to the will and purpose of God. Kung kalooban ng Diyos yan, kahit isa ka lang, just like Elijah, puntahan natin yung istorya. Elijah was a human as we are. Di ba? And yet, when he prayed earnestly, hindi umulan. Hindi umulan. Sa Tagalog, may Tagalog ako yata dyan nasa bayan. Si Elias ang tao na tulad din natin. Nang taimtim siyang manalangin, huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at kalahati. At nang siya'y nanalangin umulan, bumagsak ang ulan, namunga ang mga halaman. Now, let's talk about the prophet Elijah. Ayan yung mga ginawa niya. Sa panahon ni James, sa panahon sa mga Israelita, sikat na sikat siya. Bakit? Ang tindi ni Elijah. Tingnan mo naman ang mga ginawa niya, di ba? Nanalangin, na huwag umulan, at umulan, nangyari. Ano pa? Nang siya nagpunta doon sa ilang, pinakain siya ng uwak. Tapos, yung babae na pinuntahan niya, wala nang humingi siya ng pagkain. Sabi niya, last na to, yung flour, yung harina, tsaka oil. Sabi niya, hindi, pag pinakain mo ko, I tell you, hanggat hindi natatapos ang taggutom, hindi ka mauubusan. Hindi nga siya naubusan. Tapos yung anak, namatay. Binuhay niya. Hindi lang yun, nakipag-contest siya dun sa 400 na mga Baal, na propeta ni Baal. Di ba? Tapos nanalangin siya na bumaba ang apoy. Doon sa kanyang, ano matawag dito? Yung nilagay niyang offering na altar. Sabi niya, yung 400 na mga propeta ni Baal, naghihiwa pa kung ano-ano sa'yo ang ginawa. Di ba? Wala namang apoy na bumaba. Si Elijah, yung kanyang kahoy, binasapa niya, dagdagan pa natin. Sabi niya, sige, papawi natin yung tubig. Okay na ba kayo? Sabi niya doon sa 400 against 1. 400 yung nananalangin kay Baal, walang sagot, walang bumabang apoy. Nung si Elijah ang nanalangin, sunog yung kanyang offering. Nababad sa tubig.
Ganon katindi si Elijah, mga kapatid. Matindi ang ginawa ni Elijah. Now, kung si Elijah, na tao lang, dinescribe siya ni James, tao lang siyang katulad natin. Walang special, though siya'y propeta at that time ng Diyos. And yet, sa James binanggit, in-emphasize, he is just like a man like us. Meaning, sinasabi rito ng Biblia through James na huwag mo ikumpara sarili mo na parang hindi namin kaya yan, si Elijah yan eh. No. Kahit ordinaryong Kristiyano ka lang, you have that power. Kung talagang mananalangin ka ng taimtim sa Panginoon, well, kayang-kaya yan ng Panginoon. James describes Elijah as a man just like us. Tandaan niyo po yun. So kung babalikan mo pa yan, basahin niyo yan sa 1 Kings, hanapin niyo po yan. Si Elijah, tao rin yan eh. Bakit? Pagkatapos ng kanyang mga ginawang matitinding mga ano ba tayo, imposibleng bagay, di ba, bumaba. After na, alam niyo ba na siya na-depress? Yes, gusto na nga niya magpakamatay eh. See? Yan po. Pinakikita na si Elijah ay isang taong katulad din natin. And yet, madaming nagawa siya sa ating Panginoon. Kaya tayo rin, don't think na parang, hindi naman ako kamukha ni Pastor. Si Pastor, malakas sa Lord yan. No, don't think of that. Ang Lord, pag tiningnan tayo, pare-parehas. Sabi ko nga, may mga assignment lang na ibinigay sa atin. Kung faithful tayo dyan, then, equivalent din yung grade mo dun. Hindi ba? Pag tayo humarap sa Panginoon, titingnan lang niya, ano ba yung mga ginawa mo? Ginawa mo ba yan ng wholeheartedly sa Panginoon? Mas mahirap nga yung role ng mga pastor kasi ang daming accountability sa amin. Yung accountability nating lahat na naririto, nakataatas sa amin. Sa bawat isa sa atin, ang nakaatas na responsibility ay ang ating mga pamilya. Kung ikaw ay ministry head, yung ministry sa'yo. Kung ikaw ay isang ordinaryong tao lang, yung pamilya mo, nakaatas sa'yo yan, nakaatang sa'yo yan. Ganun po tayo. But still, iyan ang encouragement sa atin. We still the same God. We can still pray just like Elijah. And according to God's will, mangyayari yan kung iyan ang purpose ng Lord. So ang motivation sa atin, do not stop. Do not stop praying and trusting the Lord. That God can do impossible things sa lahat ng buhay natin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. And so as we end, tandaan natin that the power of prayer does not depend on man, but with God, mga kapatid. Kaya nga, sa ating pong pagtatapos, ito po, hindi ko na babasahin yung iba, be motivated to pray, knowing that the power of the righteous is powerful and effective. Amen? Tayong lahat po ay tumayo at tayo po ay umawit sa Panginoon.